Mga sangkay, lalo pong naninilikado ngayon ang ating Vice Presidente. So ito, may bago po tayo ngayong update. Nako, mukhang delikado na talaga ang sitwasyon ni VP Sara at hindi ko alam kung makakatakbo po ito sa pagkapangulo by 2028, no? At kasi nga po may balita po ngayon na movement ng impeachment case ng ating Vice Presidente. At delikado na po siya dito. Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon kasi, mga sangkay, eto po yung balita. Lumabas ang report na posible na pong pagbotohan bukas, April 29, ang determination of probable cause sa impeachment complaints laban kay VP Duterte, ayon kay Representative Luistro. Kung matuloy, magtatakda ng hearing ng May 4 para sa pag-aproba ng committee report bago ito isumite sa plenaryo. Naku, mga sangkay. Ayan na. Delikado na po dito si VP Sara kasi pag umakyat na po ito sa mas mataas, mga sangkay, ibig sabihin, bukay kaya na po ito ng ebidensya. Ito nga, mga sangkay, dito pa lang sa Kongreso, marami na pong nakita kasi isa sa matindi ngayon ay yung bank records or yung account nila na kung saan nakalagay po doon kung magkano ang lumabas at pumasok na pera. Umabot po ng 6 billion at hindi po nila tinanggi yun. Kasi nga po, record ng bangko yun. Kaya't ang ginawa na lamang po nila, mga sangkay, ay eto. Nag-file po sila ng complaint dahil daw po sa illegal na pagbubukas o pagpapakita ng record ng kanilang bank account. May mga pinailan sila, pati may mga, I think, kabilang ang ilan sa mga kongresista na pinailan nila ng kaso ng asawa ni VP Sara. Pero ang mga sangkay, interesting doon, si Trillanes hindi po nila sinampahan ng kaso. Alam niyo kung bakit? Kasi pag sinampahan daw po ng kaso si Trillanes, mas magkakaroon ng legal na paraan para mabuksan palalo ang kanyang account. So ayaw po nila mangyari yun. Kaya tinabilang nila si Trillanes, mga sangkay. So ito, tingnan po natin ang balita. Ayon sa batas at kabilang sa mandato ng House Justice Committee, yan ang paninindigan ng ilang kongresistang kabilang sa inirereklamo. Pero ako guys wala akong, ito, lalo na itong dalawang to. Hindi tayo dito, mga sangkay. Alam naman po natin kung sino yung kanilang pinipresenta o nire-represent. Ay, nako po. Ni Attorney Manasseh Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte. Yan po yung nag-file, mga sangkay. Araw ng Lunes, April 27, nang maghain ng reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office si Carpio, kaugnay ng ginawang ulat ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa bilyong pisong halaga ng covered at suspicious transactions na iniuugnay sa bank accounts nila ni Vice President Duterte sa pagdinig ng House Justice Committee. So nagreklamo sila hindi dahil sa hindi totoo ang numero na inilabas, kundi dahil illegal daw po ito. Nag-gets na ba, mga sangkay? Ilang miyembro ng House Justice Panel ang kabilang sa nirereklamo, gayon din ang mga tagapanguna ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Malabo yan, guys. Sobrang labo po niyan, ng reklamo na yan. AMLAC. Ayon kina Mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima at Akbayang Party List Representative Shell Chocno,
kumpiyansa silang hindi uusad ang reklamo ni Carpio laban sa kanila. Kampante po tayo na hindi yan magpo-prosper dahil wala naman po kaming linalabag na batas. Kasi nga po sa bank deposit secrecy law at maski na sa Anti-Money Laundering Act ay mga ano po ito, exception po ito. Dahil nga we're talking here about the case of impeachment. We are in impeachment proceedings. Correct. And therefore, mandato namin, karapatan namin, prerogative namin, power ng committee to subpoena yung mga dokumento na mga relevant para dun sa pag-prove ng mga impeachable offenses. Kasama sa... Okay, so, alam niyo, hindi rin maiiwasan dyan, mga sangkay, yung agam-agam tungkol sa pamumulitika. Normal yan, pare-parehas yan sila. No? Namumulitika. Pero ang punto pa rin dito, totoo ba yun o hindi? Kahit pa yan, pamumulitika, ang question pa rin po dyan, totoo ba yun? Totoo bang may pera talaga na ganun kalaki sa bank account nila VP Sara? Ngayon, nag-file sila ng complaint laban sa mga nasabing mga kongresista at iba pang opisyal ng AMLAC at saka, I think, BSP. Pero hindi para pasinungalingan ang numero na nilabas, kundi para sabihing illegal ang inyong ginawa. Pero ako mga sangkay, naniniwala ako malabo po yan mag-build up. Malabo po yan mga sangkay. Eto, pakinggan po natin. Noong 2016, si Leni Robredo kusang pumirma ng bank waiver at pinayagan ng ombudsman na i-review ang kanyang accounts. Direkta, bukas, malinaw. Ngayon, si Sara Duterte may kinakaharap na AMLAC findings sa bank flows at assets. Pero walang waiver. Sa halip, mga paliwanag na dumadaan sa spokespersons at online narratives. Kung malinaw ang lahat, bakit hindi diretsong sagot? Accountability yan, hindi paninira. Noong 2016, Oh, 'di ba? 2016. Ako ayaw ko po kay Leni Robredo, ha. Lalo na nung panahon na 'yan. Alam niyo naman 'yon. Solid BBM. kasama pa nga po tayo, mga sangkay sa pupuntang Supreme Court noon para manawagan dahil sa electoral protest na laban ni PBBM at that time. Pero balinaw na nung time na yon, si VP Leni Robredo naging open siya sa kanyang bank account. Pinabuksan niya, mga sangkay. Tingnan po natin. si Leni Robredo kusang pumirma Kusang pumirma ng bank waiver at ng bank waiver. pinayagan ng ombudsman na Pinayagan ng ombudsman na i-review ang kanyang i-review ang kanyang accounts. You see? Yun yung kaibahan ng dalawang ito. Ako, wala pa naman akong presidente sa 2028. Pero sa dalawang to, malinaw kung sino po talaga yung open na open. Kita mo si Leni, open sa kanyang bank accounts. Pinahintulutan niya, sige, ombudsman, buksan niyo yan. Sila naman, dito sa kabila, sila VP Sara, no, bakit nyo gagawin yan? Illegal yan. Di ba? Mga sangkay. Tapos nakita doon 6 billion. 6.7. Saan kaya galing yun? Well, kayo mga sangkay, ano po ang inyong saloobin tungkol po dito? Naninilikado po ang Vice Presidente ngayon. Lalong-lalo na, uusad na po ito at mukhang, kasi ebidensya ang anuhan na ito eh. Let's say, sa Senado, maraming kakampi si VP Sara, pero kapag ang ebidensya ay lumapag, hindi po pwede silang kumampi sa kanilang tropa. Kasi magagalit ang taong bayan. Okay? Kaya nga po ngayon, yung substitute nila, itong si Baste Duterte. Ang problema naman, yung mga donors nila sa politika ay ayaw sa ideya na si Baste ang ipapalit. So, nasa delikado po talagang sitwasyon ang kampo nila VP Sara. At ngayon pa, isa sa problema nila, pagdating po sa ratings, no? Umaakyat si Leni Robredo at bumababa naman si Sara. So, yan po yung twist. Ano po ang inyong opinion tungkol dito?
Comment down below. Meron tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Magaganda po yung topic natin dito. Right? So, hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.